Amen? No? Restoration through worship. Okay po? So tayo ay pupunta sa Second Chronicles. Ano po? Ano po? Ito ang ating pag-aaralan. Mga kapatid, siguro bilang background, ba't ba sinabing restoration ng true worship? Okay. Kaya kailangan nating i-restore kasi may nawala. Ano po? May mga bagay na nakalimutan o kinakalimutan na ng mga nauna pang mga na, ng mga present na generation na nanggaling pa sa mga naunang henerasyon. Okay? So sa case po ng ating pag-aaralan ngayon sa Second Chronicle, ito ay panahon ni King Josiah. Okay po? Si King Josiah ang kino-consider na uh, pinakabatang naging hari no sa edad na 8 years old. The youngest king at the age of 8 but considered to be the greatest. Okay po? As I read, pinag-aaralan yung kanyang naging buhay, I come to realize that he is a good listener and he is blessed with people around him. Na po, may mga naging advisor siya o counsel siya na talagang nakatulong how he become a good ruler of his kingdom, the kingdom of Judah at his time. Okay po. Restoration of true worship because for the past two rulership, no? Dalawang king na nauna sa kanya, ang kanyang ama at ang kanyang grandfather, no po. So ito papakita ko na po ano po. Yan, no po. Restoration through worship, no? Second Chronicles 34:1-7. Po. Chapter 34:1-7. First King Manasseh, no? Siya yung grandfather ni King Josiah. He ruled for 55 years and he is an idolater, no po. Yung mga bagay na pinagbabawal sa panahon ni Moses ay nilabag niya lahat yun. Yung pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan, pagtatangkilik ng witchcraft, pag-ukit o pagka-curve ng mga mukha o ng mga larawan sa mga kahoy, sa pader, sa bato, and become their worship ay ginawa pong lahat nitong grandfather na si King Manasseh. No po? Grandfather ni Josiah. So kung mapapansin nyo, for 55 years na siya ay nag-rule, imagine niyo na ang kanilang faith ay pagan in nature. Pag sinabi nating pagan in nature, mga kapatid, no po, katulad nung sinabi natin noong isang linggo, yung tamang perspective ng isang tao para makapamuhay ng tama ay kailangang nanggagaling sa isang tamang ugat o pundasyon. Pag ang pundasyon ay mababaw, pag ang pundasyon ay contaminated, automatic ang mga decisions mo ay contaminated. At ganito ang nangyari sa panahon ni Manasseh. Okay po? At actually, sa panahon ni Josiah, sabi ng Panginoon, kailangan ng managot ng mga taga-Israel sa sobra niyong pagtalikod sa akin. At ang ama ni Josiah ay si King Amon of Judah. Tingnan niyo po he was 22 when he became the king. He was killed by servants. Pinagkaisahan po siya ng kanyang mga servant upang siya mapatay. 2 taon lang po siyang namuno sa Jerusalem. Okay po. So, kung mapapansin niyo po, yung naunang dalawang leader ay pareho pong idolaters. Parehong unfaithful. Okay po? Sa faith na iniwan sa kanila ni Moses, na itinuro sa kanila ng mga leaders noon, na tinalikuran ng mga kings. Amen? Naalala niyo po ba? Sabi sa Proverbs 29 verse 2, na kapag daw po ang ruler ay righteous, ang taong bayan ay nagsasaya. Ngunit kapag ang ruler ay hindi righteous, sabi, nalulungkot, nanghihina, naghihikahos ang taong bayan. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. And maybe this is an initial or early preview kung paano natin dapat tingnan ang ating mga leaders, no? For the next years na kung saan ay magkakaroon ng mga practices, no, sa election. So, makikita natin paano ba ang isang totoong leader
na nag-restore ng totoong paniniwala, ng totoong worship. Gaano kahalaga at gaano binibless ng Panginoon ang mga leader na may paniniwala sa ating Panginoon. Amen? So ngayon po, makikita nyo, the youngest and great king of Judah. Siya si Josiah. No? Samahan niyo po ako. Umpisahan ko na pong basahin to. No po? Josiah was 8 years old when he became king. Okay po? And he reigned 31 years in Jerusalem. And he did what was right in the sight of the Lord and walked in the ways of his father, David. Sa panahon po ng mga Hudyo, no po, sa time ni David, yung great-great-grandfather, no, may tradition po sila na yung kaapu-apuhan mo ay tinatawag kang tatay. Kaya ang tawag dito, inilimbag sa ating pong Biblia na siya'y lumakad in the ways of his father David. Great-grandfather niya po si David. Okay po? Hindi niya po talagang tatay. No? Kaya ako po pinapaliwanag sa inyo, ang tatay niya pong physical ay si Amon at ang grandfather niya ay si Manasseh, both idolaters. Amen? Pero tingnan niyo po magiging twist ng Panginoon kapag ang repentance ay dumating sa leader ng isang bansa. Ang repentance o ang pagtalikod sa kasalanan at pagyakap sa salita ng Diyos. Nawa, Panginoon? Panginoon, nawa. Idulot mo po yan sa aming pong bansa. Amen? Sabi po, and did was right in the sight of the Lord and walked in the ways of his father David. He did not turn aside to the right hand or to the left. Bilang isang bata, magtataka po kayo, nung siya'y naging hari, 8 years old. Tama po? Ang tanong, paano nagdesisyon ng isang batang 8 years old? Amen? Sabi po dito, define natin, Josiah means God supports and heal. Yan ang ibig sabihin ng Josiah. Amen? Josiah meaning God supports and heal. Yan meaning po ng Josiah. Now, makikita niyo po dyan, pagdating po ng 18 years of age ni Josiah sa 2 Chronicles 34 verse 3, no po? For in the 8th year of his reign, no, while he was still young, sabi, he began to seek the God of his father David. Naalala niyo po yung sinabi ni David kay Solomon sa sa 1 Chronicle 28 verse 9. Sabi po ni David, for you, my son Solomon, seek the God of your father. Know the God of your father. Kung mapapansin nyo, di po ba, sa world, palagi natin sinasabi kung ano ang tatay, yun ang anak. At kung ano ang anak, yun ang apo. Di po ba? Parang sinasabi na anak ng ganito yan, ganito rin lang yan. Amen? Pero I want you to see how God worked in the life of Josiah. Okay po? Na di ba siya ipinalaki naman ng ama niya? Pero bakit si Josiah may kakaiba siyang nasumpungan sa kanyang puso? Alam niyo po ba na si Josiah, kaya po siya naging king at the age of 8 years old, nakita niya, nasaksihan niya po, na ang mismong pinagtitiwalaan ng kanyang ama sa loob ng palasyo ang pumatay mismo sa kanyang ama. At marahil, dito siya nagtanong, Panginoon, anong kailangan kong gawin? Mamaya makikita niyo kung sinong tumulong sa kanya upang maging, magkaroon ng puso na naghahanap sa Diyos. Sabi dito, and he began to seek the God of his father, David. And in the 12th year, he began to purge Judah and Jerusalem. Sa anong paraan? Bakit purge? Pinupwersa niya na of the high places. Alam niyo po kung anong ibig sabihin niya? Inumpisahan niya na pong ipatigil ang lahat ng idolatry sa kanyang kingdom, both in Judah and Jerusalem. At sabi dito, yun daw pong, in short, yung mga high places nila, yan yung mga nasa tuktok ng mga gusali nila, na doon sila nag-aalay sa kakaibang Diyos, hindi sa Diyos na iniwan at tinuturo ni Moses at iniwan sa kanilang book of law. Ano po, yung first 5 books. Okay po? So,
Dito, sinasabi dito, purge Judah and Jerusalem of the high places, the wooden image, the carved images, and the molded images. Inumpisahan niya na po itong ipasunog at ipatanggal. Alam niya that idolatry, no, is enmity to God. Kalaban ng Panginoon. So, they broke down the altars of Baals. Baals is pagan god in his presence. No? And the incense altars which were above them, he cut down. And the wooden image, the curved image, and the molded images, he broke in pieces and made dust of them and scattered it on the graves of those who sacrificed to them. He also burned the bones, even yung mga ginagawa po ng mga pari noong time na yun. No po? Yung mga priest noon, pagka gusto nilang i-praise o sambahin kung sino man yung priest nung time na yon, ang bones nung priest na yon ay inilalagay sa altar nila at isinasama sa sinasamba nila. Sa panahon ni Josiah, tinanggal niyang lahat yan. At sabi dito, he also burned the bones of the priest on their altars and cleansed Judah and Jerusalem. Anong ibig sabihin ng cleansed Judah and Jerusalem? Lahat po ng witchcraft, okay? Lahat po ng mga crave, mga sabihin nating mga tools na o wooden images, pinatanggal niya po yan sa lahat. Kaya, kung mapapansin niyo mga kapatid, from pagan worship, okay po, nag-aral at pinag-aralan talaga ni Josiah sa tulong ng dalawang taong to. Okay po? Mamaya mababasa natin. Ito ang umalalay sa kanya hanggang siya ay magkaroon ng maturity. Amen? So, tuloy ko lang po ang pagbabasa. Ano po? And so he did in the cities of Manasseh, Ephraim, Simeon, and far Naphtali, and all around with axes. Sabi, when he had broken down the altars and the wooden images, had beaten the carved images into powder, talagang pinulbos niya para wala nang babalikan. Okay? Kung nung araw, okay po, sa panahon ni Josiah, ang mga leaders, ang mga hari, okay po, ang mga tumatayong leader ng religious leaders, tumindig sila, natanggalin na ang mga idols na ito. Bakit kaya tayo hanggang ngayon meron pa rin? Kahit nakalagay na sa Biblia, ayaw pa rin sumunod ng mga taong ito. Meron pa rin mga rebulto dun sa loob ng kanilang mga sambahan. I believe, mga kapatid, these words are enough for you na ang tinuturo ngayon ay pagpapaalala sa atin ng idolatry ay may malaking punishment sa ating Panginoon. Okay? At nung matapos daw niya pong basagin ang lahat ng ito, sabi, okay po, siya'y bumalik sa Jerusalem. Mapatid, may mga nababanggit man tayo dito, mga kaabangers, mga nakikinig po. May mga nababanggit man tayo dito na maybe it will hurt you somehow. But I want you to see the big picture and the real picture. That God is a jealous God. There shall be no other God before me, sabi ng Panginoon. Tanong, paano nagkaroon ng ganitong pagtindig ang batang hari ng Judah? Amen? Sabi po sa 2 Kings 22:8 and 9. Tingnan niyo po itong pangalan nito. Then Hilkiah, the high priest. Okay po? Isa sa mga pinagkatiwalaan. Okay po, si Hilkiah, the high priest, said to Shaphan, the scribe o tagasulat. Sabi ni Hilkiah, I have found the book of the law in the house of the Lord. Okay. To give you a visual view, no po, nung time nito, pinapalinis niya na ang lahat ng mga idols, pinapatanggal niya lahat ng idols, pinaparepair niya ang mga churches o mga templo na pinagdarausan ng pagsamba. Gusto niyang i-restore yung totoong pagsamba
By what? Pinapa-repair niya ang mga churches, pinapa-repair niya ang mga templo ng panahon na yan. At nakita ni Hilkiah, maybe, no? One of the temple, one of the rooms there, na nililinis nila, nakita ni Hilkiah, I have found the book of the law. And that book of the law is believed to be the Deuteronomy, the book of Deuteronomy. At alam natin sa Deuteronomy, no po, ito po ay inulit na pagpapaalala ng mga batas ng ating Diyos. Okay po? In the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan, and he read it. So Shaphan the scribe went to the king, bringing the king word. Okay po? King's word, saying, your servant have gathered the money that was found in the house. Alam niyo po kung bakit? Dahil nga po pinapagawa na at nire-repair na ang mga templo. Amen? At alam niyo po, isang magandang ano dito, nabasa ko sa commentary, they don't need a supervisor to supervise the works, to supervise the money that was being spent for the work, because they are honest. Hallelujah. They are honest. Amen? Naalala ko po, alam nyo, nung maliit pa kami, pag may mga karpinterong naggagawa sa amin, nagsasabi lang sila, Tatay Ponching, kailangan po ng ganito. Kuya Wally, kailangan po ng ganito. Ay, sige, bumili ka. Pero ngayon, yun na po pwede ngayon. Ngayon, parang kailangan mo nang ikukwentahin sa kanila, oh, magkano na gastos. Ha? Hindi ba? O, mapapansin mo, yung trust level ay kakaiba noon at ngayon. No? Sabi, your servant have gathered the money that was found in the house and have delivered it into the hand of those who do the work, who oversee the house of the Lord. Okay po? Now, sabi dito, then, tingnan nyo po mga kapatid, dumating na sa punto na ang book of the law ay binasa na po kay King Josiah. Then Shaphan the scribe showed the king, saying, Hilkiah the priest has given me a book. And Shaphan read it before the king. Binasa po ni Shaphan sa harapan ni King Josiah. Now it happened. Tingnan niyo po kung anong conviction ang nangyari kay King Josiah. When the king heard the words of the book of the law, that he tore his clothes. Ano ibig sabihin? Sinira niya yung kanyang damit, mga kapatid. Sa tradisyon ng Hebreo at ng mga Hudyo, pag sinabi pong sinisira ko ang damit, sinasabi mo na hindi po ako deserving dyan sa naririnig ko. Hindi ko po nagawa yung kautusan na yan. Ibig sabihin, I'm guilty. Gusto kong maging malinis sa harapan mo. Kaya niya pinipilas ang damit. Pero ngayon po, kung sino po yung namumuhay ng hindi maayos, sila yung maayos manamit. Ah, hindi naman po lahat. Pero, ano po? Kaya mga kapatid, po, matuto po tayo aminin ang ating mga kahinaan. Mahalaga na ang leader ng bayan ay natututong mag-repent. Sabi, kapag daw po ang leader ng bayan ay marunong mag-repent, ang kasaganahan po ng taong bayan ay kasunod. Ano po? Now, true worship restores. No? Ito na po yung ni-restore na po yung true worship. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, no? I just want you to see the verses para makita nyo po yung foundation bago po natin i-discuss. No po? Meron po akong 4 pointers, mga kapatid. Amen? At ako'y namamanhik sa inyo mga puso, mga kapatid. Ang mga tinatalakay nating paksa, ang mga tinatalakay po natin, mga kapatid, bilang mga magulang sa ating panahon, tayo po dapat ang nangunguna sa totoong pananampalataya. Tayo dapat ang nakikitaan ng restoration ng true worship. Kaya kailangan nyo pong marinig ang katuruan na ito.
Kung meron po tayong mga kaibigan, meron tayong mga kakilala, meron tayong mga kapatid, mga mahal sa buhay na alam natin na po, na sa puso nila, alam natin may pagmamataas. Ako po, hinihikayat ko kayo, send this segment. I too is making or taking my chance to teach this. Hindi po madaling ituro ang mga gantong katuruan. Pero wala po tayong magagawa pag sinabi ng Panginoon. Amen? True worship restores. Sabi po dito, now the king sent them together, all the elders of Judah and Jerusalem to him. Kung mapapansin nyo mga kapatid, intentional na inutusan ng hari. Sino yung hari? Si King Josiah. Papuntahin mo dito ang mga tao. Ang sabi sa verse 2, the king went up to the house of the Lord with all the men of Judah and with him all the inhabitants of Jerusalem. Mga kapatid, we need a leader like this. No po? I don't have much time to discuss about church and state. Pero I will tell you this. There is no clear-cut law. Ano po? There's no clear-cut law in the Philippines. Okay po? Even in the United States. Yung totoong source ng law na yan. Wala po siyang basis. Dahil even long before, when the king's rule, he governed, okay? He governed the political and he governed spiritually, katulad ng Haring Josiah. Kung ikaw ay leader, dapat ikaw din ang namumuno sa espiritualidad ng iyong pinamumunuan. Bakit at kailan pinaghiwalay na ang isang political leader ay hindi pwede magpatupad ng isang theological, biblical, spiritual standard sa kanyang nasasakupan? At kung kailan man yun, siguro madidiscuss namin sa inyo in the near future. Yun yung time na nakalusot ang kalaban, napasok ang mga leaders, pinaghiwalay ang church and state. Sa time ni Josiah at sa pinatutupad ng Panginoon, mga kapatid, ang isang leader, ang requirement sa isang leader ay spiritually capable. Amen? Mga kapatid, kailangan na spiritually capable. Anong nangyari sa ama niya? Anong nangyari sa kanyang lolo? Kaya ganun nangyari sa kanilang kaharian. At hindi ko madidiscuss ngayon, pero pag binasa niyo po ng dire-diretso yan, sinuspend ng Panginoon ang judgment niya hanggang sa namatay si Josiah. Ipinaranas ng Panginoon after mamatay si Josiah ang judgment niya sa Israel. Pero pinangako niya kay Josiah, hanggat hindi ka namamatay at ikaw mismo hindi mo mararanasan ang aking judgment sa bayan mong Israel. Dahil nakita ko ang kabanalan ng iyong puso, sabi ng Panginoon kay Josiah. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang kailangan ng ating mundo ngayon ay mga taong may paninindigan sa katotohanan. At kahit sino ang may-ari ng katotohanan, sabi sa John 14:6, I am the way, I am the truth, I am the life. Sino ang nagsasalita? Ang ating Panginoong Yesus. Gusto nating mamuhay sa katotohanan? Bumalik tayo sa ating Panginoong Yesus. At the end of the day, it's not really the education you have and the large bank account you have. Nakikita natin sa balita ngayon. Kahit malalaki ang bank account, sinusupil ng batas natin. Nakikita niyo po yan ngayon. Dumadami ang mga leaders na may paninindigan. Dumadami ang mga leaders na may pagkilala sa ating Diyos. Huwag tayong tumigil maghayag ng salita ng Panginoon. Amen? So mga kapatid, no po, then the king stood, sabi dito, no? And he read in their hearing the words of the book, the covenant, which had been found in the house of the Lord. Okay? Sabi po, tuloy ko lang po mga kapatid. Putol po kanina. The king, sa verse 2, the king went up to the house of the Lord with all the men of Judah and with him
all the inhabitants of Jerusalem, the priests and the prophets and all the people, both small and great. Mga kapatid ha, both small and great. Walang tinuturing. And he read, sino? Ang hari mismo ang nagbasa. I'm really amazed sa mga leaders. Okay po? That they have this courage, no? May internal na tapang, may courage to really discuss about the Bible, to stand about the principles of the Bible, even okay, to this to say verses of the Bible with conviction. I congratulate you all the leaders of our government na nanindigan na po sa salita ng Panginoon. Amen. Sabi po dito, and he read in their hearing all the words of the book of the covenant which had been found in the house of the Lord. Ha? Sabi po, then the king stood by a pillar and made a covenant before the Lord. No? Pag ini-imagine ko yung ginawa ni Josiah, no? Sumandal siya sa isang pillar. Lord, sinusuko ko na ang sarili ko sa iyo. Bagamat nagkasala ang aking mga ninuno, ang aking lolo at ang aking tatay na si Amon. Lord, sa araw na ito, susundin kita. I will keep your commandment. Sabi? And keep his commandment and his testimonies and his statute with all his heart and all his soul to perform the words of this covenant that were written in this book. And all, tingnan niyo po pag nanguna ang leader sa pagsamba, sabi, and all the people took a stand for the covenant. Sila daw po'y nanindigan na susundin nila. Okay po, ang tipan ng Diyos at ng Israel. Hallelujah, Lord. Salamat po. Itinuturo niyo sa amin ang mga ito. Ito ang kailangan naming maunawaan, ito po ang kailangan naming maunawaan, Panginoon. Gaano ba dapat katibay ang aming pong pangunawa at pananindigan sa tipan na iniwan niyo sa amin, sa aming mga ninuno? Not the trending, not the pad, na dapat ang aming pong pamantayan ay ang relativity ng truth. Alam niyo po, even fraternity right now, may mga fraternity na ang paninindigan nila, the truth is relative. Ibig sabihin, ang fraternity na to, don't praise and worship the true God. Because the truth, when you believe the truth of God without compromise, truth is absolute. Mga kapatid, kung kayo may mga anak na naiinganyo sa fraternity, let them hear this teaching. Truth is absolute. Sa mga fraternity, ang paniniwalaan nila, truth is relative. It's wrong. Why? Pag sinabi mong truth is relative, ang iyong pamantayan sa buhay ay circumstantial driven. Ang hirap i-identify ng tama at mali pag ikaw ay naging circumstantial driven sa iyong mga prinsipyo at pamantayan sa buhay. How would you? Diba? How would you? Kung alam mo na relative ang pamantayan ng taong yan. Bakit mo susundin yan? Bakit mo ituturing na kapatid yan? We are being confused by the enemy at this present time. At salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit po naging loko ang inyong lingkod, I never enter that organization. Not even once. It's really not the brotherhood that you should know. What you should know is the relationship of father and son to change your life. Amen? Okay po? Well, I believe, no po, lahat naman tayo may season. May season of change, may season of encounter sa Panginoon. And I really do pray that you do it very soon, that you will have season of encounter with the Lord. Amen? Amen po. Okay? Hallelujah. Praise God. Okay? So,
inilalatag ko lang po, no, yung mga verses, ano po, yan. So, nailatag ko na po yung Chronicles at yung Second King. Now, restoration through worship. Alam natin na ang mga ninuno ni King Josiah ay naging idolaters. Okay po? May effect man ito sa buhay niya, pero dumating ang panahon na nagdesisyon siya sa sarili niya, I will not do what my ancestors did. Idolatry. Mga kapatid, lalo yung mga kabataan nakikinig, huwag po tayong palaging maninisi. Kasi ang aking magulang ganito, ang aking ganito, aking ganyan ganito. Huwag po. Dadating ang panahon kung tingin nyo, tama kayo. Sana po dumating ang panahon na kayo dating sa tamang edad at magdidesisyon kayo at talagang makita nyo ang katotohanan. Sabi sa salita ng Panginoon, ever learning, but has not come to the knowledge of truth. No po? Natututo lang daw po tayo. Iba po kasi yung natututo, iba po yung may wisdom. Iba po yung pumapasok lang sa school at iba po yung nag-aaral. Unawaan niyo po, maraming kabataan ngayon pumapasok lang sa school. Pero we doubt kung talagang nag-aaral. No po? If you want to have some statistics, i-research niyo po yung ginagawang audit ngayon sa ating mga educational institution. Kung paanong nadidismaya ang mga auditors na mayroon tayong grade 9 students na hindi marunong magbasa, grade 11 student na hindi marunong magbasa. Nung araw walang ganyan. Grade 2, grade 3 marunong na magbasa ang mga bata. Bakit ngayon kung kailang high technology na tayo? Ha? Sophisticated na sinasabi ang ating mga nasa loob ng paaralan ay kung kailang hindi natututo ang mga estudyante. Paliwanag natin. Ito po. Ngayon, yung worship, yung true worship, makikita lang natin yan mga kapatid. Pag nakita po natin yung true source of worship. Katulad ni Josiah, nakita niya yung true source. Narinig niya yung salita ng Panginoon. At anong nangyari nung siya nakarinig ng salita? Katulad po ngayon, as we heard this teaching, may kirot ba sa ating mga puso sa nangyayari sa ating kapaligiran? May katotohanan po ba ang sinasabi ng Biblia na kung ano yung naging problema noon ay nagiging problema pa rin hanggang ngayon? Why? The heart of the problem is the problem of the heart. Ang puso ng problema ay ang problema sa puso. Hinayaan nating makontaminate ang laman ng ating mga puso for the sake of technology. For the sake of what? Grandiosity. Pag may bago kang bahay, may bago kang sasakyan, malaki ang you feel that your life is blessed. Tandaan niyo po ito. Hindi ko mabinibigay sa iyo lahat ng pinagpe-pray mo. You are blessed. Pag nabubuhay ka nang wala sa iyo ang purpose ng Panginoon, you will still struggle at the end. Totoo po yan. At marahil sa mga nakakarinig po ngayon, napatunayan nyo sa inyong buhay na pag wala ang Diyos, walang halaga ang buhay. Masisira at mawawasak lang po tayo. Amen? So number 1, mga kapatid, repentance of the heart. It's an inside-out approach. The true change is inside out. Okay po? Sabi sa 1.1, King Josiah do what is right. And he did it, sabi sa 2 Chronicles 34:1 and 2. And he did what was right in the sight of the Lord and walked in the ways of his father David. He did not turn aside to the right hand, to the left. Ang tama daw pong pamumuhay, mga kapatid, ay hindi paligo-ligo. Hindi liliko sa kanan, hindi liliko sa kaliwa. Josiah do what is right. Paano? Sa batang edad ni Josiah na naging king, siguro nagtatanong kayo, Pastor, paano niya nagawa yung tama? Sagutin kayo ng pangalawa. Because Josiah listened. Be guided. Sabi sa 2 Kings, no po. Then Hilkiah, the high priest, said to
Shaphan, the scribe, I have found the book, the law in the house of the Lord, and Hilkiah gave the book to Shaphan, and he read it. Now, nung binasa niya, now it happened. When the king heard the words, sino nakapakinig? Si King Josiah. Sino ang nagsabi? Si Shaphan, the scribe. Kanino galing ang book? Sinong nakatagpo ng book? Si Hilkiah. Hallelujah mga kapatid. Itong mga naging mentor ni King Josiah. Hilkiah the high priest, Shaphan the scribe. Ang isang bata, lalago siya at lalago. Even ang isang tao, sabi sa Jeremiah 3:15, I will send you a shepherd. Sa ibang version, I will send you a pastor who will give you wisdom and understanding. May kailangan ka talagang pagpasakupan. Sa mga nakakapakinig ngayon, meron ka ba talagang taong pinagpapasakupan? O selective obedience ang buhay mo? Pastor, okay lang naman ako. Siyempre, yung iba, dito ko kinukuha. Yung iba, dito ko kinukuha. Well and good. Ngayon na maayos pa ang mga decisions mo. Ngayon na ikaw pa lang, paano pag may dinidesisyonan ka ng anak, asawa, buhay ng inyong anak? Limitado ang wisdom ng tao. You need wisdom from eternal wisdom, which is God. Amen? I have found the book of the law in the house of the Lord. Amen, mga kapatid? Mga kapatid, kung meron man tayong kailangan pagsumikapan, alam niyo po, hindi yung karapatan. Kung may kailangan kang pagsumikapan mong matutunan ng salita ng Diyos. At sabi ng Panginoon, hindi kita ipapahiya. Hanggang sa ikaapat, ikalimang henerasyon. Sa mga magiging matapat sa akin, ang inyong henerasyon ay aking pagpapalay. Hindi ko sure kung alam to ni Josiah nung sumusunod siya noon. Pero napaka-pure ng puso ng batang to. Napaka-pure. Okay po? At sa sobrang conviction kay King Josiah, ano sabi? Pinilas daw niya ang kanyang damit. Sa sobra niyang agony, sa sobra niyang pagsisisi, napakasama pala ng aking buhay. Mali pala ang aking pamumuhay. Excuse me. Amen, mga kapatid. At sabi dito, nakinig, di po ba? He heard, he listens. At yung 3, King Josiah heard the word and repent. Ako po'y namamanig sa puso ng bawat isa. No po? Sa oras, sabi sa Biblia, kung narinig mo na ang salita ng Diyos, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Harden not your heart. Huwag niyo nang patigasin ang inyong mga puso, mga kapatid. This is the end times. Mararanasan natin ang mga tao'y mapagmahal sa sarili. Mga walang galang sa magulang. Walang isang salita. Hindi marunong maggumalang. Makikita niyo po yan sa Timothy. No po? Excuse me. Now, number 2. Reading the word or the book of the law. Ang sinasabi po dito na natagpo ang book of the law, according to the historians and the scholars, this is the Deuteronomy, the book of Deuteronomy. Okay? 2.1. Anong ginawa? After niyang mabasa ang book of the law, Josiah led the people to hear the word. Hinayaan niya na regular na binabasa ang Biblia in public, mga kapatid. Ngayon, even in the school, hindi mo alam kung talagang institusyon ba ng edukasyon ang edukasyon natin. May mga school na pinagbabawal na ang pagpe-pray, pinagbabawal na
ang pagsasabi o pagsasalita about biblical verses. Ano kaya ang kakahinatnan ng susunod na henerasyon? Kaya, standard ground. Standard ground. Sa bahay pa lang magturo na tayo. Magkaroon man ng kiskisan, hindi man nakikinig, nakikita natin hindi makikinig. Naalala ko si Pastor, ang sabi sa akin ni Pastor Doc, sabihin mo lang ang salita ng Panginoon. Ihayag mo lang ang salita ng Panginoon. Kahit hindi natingin sa'yo, hindi nakikinig. Akala lang natin hindi nakikinig ang ating mga anak. Pero dadating ang panahon, no? Yung season of encounter nila ay darating. And I believe, totoo ang sinabi ni Pastor Doc. Dahil ang panahon na yan ay nangyari na po sa kanyang mga anak. All of his child right now, studying and serving the Lord. Maaaring siya lang na nandito, yung ibang anak nila nasa Australia while serving the Lord. May panahon, mga kapatid. May panahon. Just believe na ang Diyos na pinaniniwalaan at Diyos na nangako sa ating mga ninuno noon ay ang Diyos na pinananampalatayanan natin ngayon. Balik po tayo sa Biblia. Balik po tayo sa pagbabasa ng Biblia. Wala pong ibang pwedeng magturo ng kaunawaan sa atin sa totoong buhay, kundi ang salita ng Diyos. Walang pwedeng magpaliwanag sa atin ng totoong buhay, kundi ang nagbigay sa atin ng totoong buhay. Sino ba yung author and finisher of our faith? It's Jesus Christ. Go back to the Lord. Go back to the Word. Josiah, lead the people to hear the Word. Ginawa niya pong open ang paghahayag ng salita ng Panginoon noong time ni Josiah. Ano pa yung isa? Josiah practiced his kingship politically and spiritually. Hindi na siya dapat nakikialam sa Jerusalem. Pero by the spiritual authority, ginampanan niya pa rin. No po? May mga pagkakataon, mga kapatid, parang hindi na akin yan, hindi na dapat tayo dyan, etc. Pero ang salita ng Panginoon, mga kapatid, sabi nga ni Paul, pwede mong itali ang aking katawan. Pero hindi mo pwedeng ikulong ang salita ng Diyos. Amen? Pwedeng ikulong ng mundong ito ang mga tagapagsalita. Pero tandaan nyo habang may nagsasalita at umaalingaw-ngaw ang salita ng Diyos, mararating at mararating ang mga taong may pangangailangan sa salita ng Diyos. Dumating man ang panahon na limited ang pagsasalita na natin. May mga bansang ganyan, mga kapatid. Australia, hindi ka basta pwede mag-preach in public sa Australia na turingan first world country, but minding out the wisdom of the Lord. It's true. Bago ka magsalita publicly sa Australia, you need to get a license. Masyado na pong nangibabaw, ano po, ang prioridad sa damdamin ng tao, hindi sa batas ng Diyos. Nangibabaw na po sa batas ng tao ang damdamin ng tao. Kaya tayo nagkakagulo eh. Damdamin ang binibigyan ng prioridad, hindi ang salita at prinsipyo ng Diyos. Mukha lang organized, tahimik, di po ba? Pero tawa ng tawa ang kalaban. Dahil nakakalusot sila through legal things. No? When the righteous are in authority, the people rejoice. Sabi sa Proverbs 29 verse 2. But when a wicked man rules, the people groan. Nagdurusa daw po. Umuungol ang mga tao pag ang namumuno ay wicked. No? Kaya tayo po, no? We have to pray. Alam niyo po, ang ating pong church, meron po tayong 24/7 intercession. Inaanyayahan po namin kayo kung kayo po may mga believer, non-believer po, na nais niyo pong sumali sa mga intercession sessions natin. 24/7 po yan. From 12 o'clock in the morning
24 hours hanggang 12 o'clock in the morning, meron ulit po. Every 2 hours ang palitan. Na po, leaders, pastors, members ng church po namin, ang nagsasagitan para maipagpatuloy ang prayer na yan. Nag-umpisa po tayo noong May. May, June, July, August, September na po mag-performance na po. Na 24/7 ang intercession. No po? Meaning, 24 hours a day, 7 days a week. Hindi po tumitigil ang pananalangin. Kaya mga kapatid, tayo pong nasa intercession. No po? Huwag po nating hayaan. Huwag po nating hayaan. No po? Na maputol ang ating pagdarasal. Amen? Through worship. No po? Reading the word. No po? So ano pa? Sinabi ng hari dito, now the king, no? Nabanggit ko na to kanina, and I will repeat it. Now the king sent them together, all the elders of Judah and Jerusalem. Pinadala daw po. Dalhin niyo sa akin ang mga tao na yan. Nakita niyo yung conviction ng hari na ito? Na conviction ng leader na to? Yung siya na yung namumuno? Yan ang ama. Yan ang nagpapakaama. Ha? Ngayon, sabihin niyo po, bakit ngayon ang mga bata, pag hindi naranasan yung pagkabata, sasabihin ako, kasi hindi niya naranasan yung kabataan niya. No? Bakit si Josiah? Ang aga niya naging hari. Alam niyo kung ano? Kung anong meron sa kabataan ngayon at meron, wala sa kabataan ngayon pero meron sa mga naging leader ng araw, katulad ni Josiah, hinanap niya ang Panginoon. Kaya tayo mga magulang, mga kapatid, ang pagiging magulang natin ay hindi lamang sa material na pagdudulot sa ating mga anak. Marami tayong naririnig, ay kasi pastor, bata pa naman yan, hindi pa natin pwedeng turuan ng mga Bible study. Katwiran natin yan. Pero anong sinasabi ng Biblia? Sabi sa Proverbs 22:6, train up a child. Train up a child. Hindi sinabing train up a youth. Train up an adult. Ang sabi? Train up a child. Pag child, ano? 1 year old hanggang 12 years old. 4 years old. As long na kaya niya na makipag-communicate. Nalala ko si Pastor Dong, sabi ni Pastor Dong, 6 months. Tinuturuan niya na yung apo niya paano makipag-communicate. 6 months. Nakakatuwa yung na-master niyang art no? May art. Kung paano ang bata sasanayin nila na hindi umiiyak sa loob ng bahay. Ha? At ang nagbe-benepisyo niyan sila Dash at si Carl. Napalaki nila yung anak, parang walang bata sa bahay, hindi po umiiyak. Ayan, bata pa lang, tinitrain na. Ano bang indicator ng pag-iyak at pag-ayo ng magulang sa kanilang paglaki? Alam niyo po ang impact niyan? Every time naiiyak ang bata, aayuin mo o susuyuin mo, ibibigay mo yung gusto. Bata pa lang, slave ka na ng anak mo. Alam niyo mga kapatid, it's about training the child. And training a child, not always in comfort. May training sa ating mga anak na paparanas natin sa kanila yung titiisin natin sila. Ang bata, pag hindi mo yung pinansin na umiiyak, titigil yung kusa eh. Tama ba mga magulang? Amen? Mga kapatid? Pero bakit po tayo? Bakit po natin yung ginagawa? Bakit pa rin natin ginagawa? Alam naman natin na hindi tama yan sa pagpapalaki ng mga bata. Amen? Nakakatuwa. I mean, if we just know how to really discipline our children, the next generation are in good position. Anumang persecutions ang dumating sa kanila. Alam niyo po ba yung bottom line bakit tayo nag-aaral? Bakit po tayo nagpapagal sa pagtuturo? Bakit po karamihan po ng leaders natin gumigising ng madaling araw, 1:00, 2:00, 4:00 para magdasal? We pray for the next generation na maging maayos sila. Pero paano aayos ang next generation kung ang nagpapalaki ay hindi maayos?
Tama po ba? Kaya kung meron mang kailangang unang magpaayos, mga kapatid, hindi ko ina-exclude ang aking sarili dito. Tayo po ang unang magpaayos sa Panginoon. Balikan natin yung totoong pagsamba, yung true worship na ipinakita sa atin ni King Josiah. Tinanggal ang mga idols. Ha? No buts, no ifs, mga kapatid. Walang 50-50. Ano po? Tingnan niyo po ito. Ano po? So, number 3. Anong ginawa? Isa sa pagpapatunay na true worship, ni-restore ni King Josiah yung totoo, no? Abolish idol, reinstate Hebrew tradition. Ano yun? Burn all idols, burn all witchcraft, burn the bones of the priest in the altar, reinstate celebration of the Passover. Ito ang isang ibinalik ni King Josiah. Dahil may 50 taon, 16 taon na hindi nagse-celebrate ng Passover. Yung Passover, mga kapatid, ito po yung nangyari na kung saan iniligtas ng Panginoon through Moses sa isang instruction. Ano yung instruction? Papahira ng dugo ng lamb ang lahat ng hamba ng bahay ng mga Israelita na noon ay alipin ng Egyptians, ng mga Ehipto. Anong ginawa ng mga Israelita? Sumunod sa leadership ni Moses. At ang lahat ng sumunod, lahat ng Israelita na naglagay ng dugo sa hamba, the blood of the lamb. This is a preview of the blood of the lamb. Na kung sinong lahat nasusunod doon sa blood of the lamb. Pagdating sa New Testament, sino yun? Si Jesus Christ. The blood of the lamb. Pero marami sa atin gusto ng talikuran at gusto ng kalimutan ang kahalagahan ng blood of the lamb. At yan ay isa sa mga reinstate o ibig sabihin, tinanggal man yan, ibinalik ni Josiah. Kailangan natin i-celebrate. Yan ay isang tradisyon ng mga Hebreo, ng mga Israelita na hindi natin dapat tanggalin. Yan ay palatandaan na ang Diyos nating pinananampalatayanan, no? Ang Diyos na pinanampalatayanan ni Moses ay tapat hanggang ngayon sa ating mga buhay. Amen, mga kapatid? So yan po ang true worship na ni-restore ng batang hari. Isipin nyo, from 8 years old, another 8 years, so 16 years old na siya. Pagdating ng 12 years old, talagang full swing na talaga. Mas naging mahigpit siya sa pagpapatupad ng totoong pananampalataya. At sana, mga kapatid, makita natin yan ngayon. Makita natin ngayon yan. Na yung totoong worship, yung totoong pagsamba, ay nasa sa atin pa rin. No po? Huwag natin tangkilikin. No po? Huwag natin tangkilikin yung pagsamba na compromising. Okay po? At paano natin masasabi na ang ating pagsamba ay non-compromising? Go back to the Word, malalaman mo na meron kang pinaniniwala ang Diyos, na ang iyong kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Panginoon, bunga ng inyong pananampalataya. Na ang pagsamba ay hindi lamang nakabase sa daladala mong bagay, kundi nakabase sa kalinisan ng iyong puso. Na ang iyong pagbabago ay hindi nakabase sa taong kalapit mo o kasama mo, kundi nakabase sa Diyos na pinananampalatayanan mo, na ikaw ay naniniwala na ang banal na Espiritu ay kaya kang baguhin, kaya kang linisin. Sabi sa 1 John 1:9 that if you confess your sin, God is faithful to forgive all your sins and cleanse you from all your filthiness or iniquities. Restoration of true worship, mga kapatid. Restoration of true worship. Amen? Restoration of true worship. Alam niyo po, nung panahon ni Josiah, ito yung refinement or restoration of the Word of God. Yung mga nasisira ng mga sulatin, yung mga nasa scroll, pinaayos ni Josiah.
Even the Psalms, sabi niyan, the practice of Psalms, worship music was encouraged and enhanced at that time. No po, nung time ni Josiah. Amen? And 4.3, worshiping one true God as written on the first 5 books. Ito yung Pentateuch, mga kapatid. Pinaigting niya yung pagbabasa at pag-aaral. Kaya nga, naging pangako sa kanya ng Diyos, hindi ko hahayaang makita mo kung paano ko parurusahan ng Israel. Dahil nakita ko ang puso mo'y tapat. So, anong ginawa ng Panginoon? Sinuspend ng Panginoon. Yung judgment niya sa Israel for how many years? 33 years. Ganun ang pwedeng mangyari kapag meron tayong leader na tapat. Pwedeng baguhin ang puso ng Panginoon. Naalala nyo nung sumunod si Noah sa ating Panginoon. Sabi ni Noah, napasaya niya nung natapos na po ang baha. Si Noah ay yung bangka, yung arko. Sa sobrang tapat niya sa Panginoon, mga kapatid, inantay niya ang instruction ng Diyos bago siya bumaba ng arko. At pagkababa, nag-alay siya sa Diyos. At sabi sa Biblia, na bago ng alay ni Noah ang puso ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, anong sabi? Hindi ko na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Yun ang kasunduan ng Diyos at ni Noah. At ang ano doon, ano yung sign ba o signal or ano ba? Yung rainbow. Di ba? Itong rainbow na to. Okay? Ano pa? So yan ang ginawa ni King Josiah nung time niya, no? Upang ang hindi lang in the political realm, hindi lang in the spiritual realm, pati sa practical, yung refinement and restoration ng mga word of God, yung mga scrolls, ipinatabi niya, ipinasinop niya. At sabi nga dito, even the practices of Psalms, itinuloy nila yung pagkanta, no? Yung katulad ng ginagawa ng kanyang grandfather na si David was encouraged and enhanced. Worshipping one true God as written on the first 5 books. Amen, mga kapatid? That's the restoration of true worship. Yan po ang mga kailangan natin ngayon. Both leaders and members should have a heart, may puso na handang makinig, handang sumunod, handang gumampan. That's true worship. Kaya sabi sa James 2:14, faith without work is dead. Kung nakikinig ka lang, pero hindi ka gumagampan at hindi ka kumikilos, baliwala. It is dead. Amen? Hallelujah. So, yung pinag-usapan po natin ngayong hapon, mga kapatid, restoration through worship, na po, ito po yung nangyari sa buhay ni Josiah. There's repentance of the heart. It should be inside out. No po, kapag ang ating mga pinunoy nagrepent, sabi, ang bayan ay pagpapalain. Reading the word, bumalik tayo sa salita ng Panginoon. Okay po? I-abolish natin sa mga buhay natin ang mga idols. Even tao, pwede mo maging idol. Bagay, pwede mo maging idol. Gadget, pwede mo maging idol. Okay? Mamahaling relo, pwede mong gawing idol. Mamahaling sapatos, mamahaling bag, pwede mong gawing idol. You want an example? Na paano ang mamahaling bag ay pwede mong gawing idol? You can buy a 250,000 bag, pero hindi ka makapagbigay ng more than 250,000 bags sa church. Sa Panginoon, sa nagpapakilos at nagbe-bless sa pamilya. One example pa lang yan. Kaya na mag-isip sa mga iba pa. No po? Kaya mo isugal kaluluwa mo, makabili ka lang ng 2.2 million na relo. Marami pong ganyan sa ating mga leaders. Restoration of true worship. Yan yung huli. Amen? So ngayon mga kapatid, conclusion. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan.
mga kapatid, walang shortcut. Lahat po tayo may leader inside in our heart. We are designed to be leaders. Sabi po sa Genesis 1:26. 'Di ba? Sabi, let us make a man according to our image and likeness, and let them have dominion. Dominion means kingdom dominion. Okay po? Dominion means rulership. Dominion means stewardship. Lahat po tayo may nakalagay, may nakatago, may natutulog na leader dyan sa gitna ng iyong puso. At sana po sa hapong ito, ginising ng katuroang ito at mga salitang ito, ang leader na natutulog dyan sa ating mga puso. Amen? Sige po, tayo magpasalamat sa Panginoon. Yan po ang katuruan sa hapong ito. Glory to God. Father God, maraming salamat po sa hapong ito. Maraming salamat po sa iyong mga salita na patuloy na iniahayag sa aming kalagitnaan. Itinuturo, O Lord, sa aming kalagitnaan. Panginoon, akin pong dinadalangin na sa bawat nakarinig, O Lord, ng iyong katuruan sa hapon na ito, tumimo sa aming mga puso ang nangyari sa buhay at ginawa ni King Josiah upang ang totoong pagsamba ay ma-restore sa Judah at sa Jerusalem na kanyang pinamumunuan ng panahon na yun. Lord, give us this kind of leaders and give us this kind of community. Give us this kind of people, Lord, na handang makinig sa mga leaders na may pamumuno ayon sa iyong kaisipan. Maraming salamat, Panginoon. Sa ilamang po ang mataas na kapurihan. Aming dinadalangin, Panginoon, patuloy po namin dinadalangin sila Pastor Dong, Pastor May, at si Jed at si Hadassah na sa South Korea ngayon at lahat ng Christian na nandun, Lord, rejoicing, learning, na po, empowering each other upang lumakas pa po ang bawat kapatirang nananampalataya. Lord, amin pong dinadalangin na patuloy mo silang pagpalain, palakasin, protection and provisions po. Hanggang sa makabalik po sila. Hanggang sa makarating sila ng Australia, Lord, makabalik dito sa Pilipinas. Panginoon, maraming pong salamat. Sa bawat staff, sa bawat technical staff, sa coordinators po ng daily life sharing, Lord, aking dalangin, patuloy mong palakasin, bigyan ng kapayapaan, katatagan sa loob, O Lord, ang amin pong mga anak na ito. Bigay mo po sa kanila, Panginoon, ang kaliwanagan ng isip, katatagan ng isip, O Lord, na patuloy sumunod at patuloy maglingkod na may kagalakad sa kanilang puso. Maraming salamat po, Panginoon. At sa inyong lingkod, O Lord, akin lamang pong hiling, patuloy mo pong bigyan, panibagong ituturo, fresh revelations, O Lord. Guide me, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Palakasin mo po ang mga nagtuturo ng iyong salita, O Lord, na kasama po namin. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Maraming salamat po sa lahat. Muli, ito po si Pastor Walter Faustino. Bukas po, magsama-sama po tayo ulit. Daily life sharing, real life, real talk, real life talk. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless.